Kapag bibili ako ng panibago kong cellphone, eto lang ang mga tinatanong ko sa sarili ko. Number 1, sulit ba to sa budget ko? And number 2, tatagal ba to sa pang daily use ko? Hi guys, Josiah here from Josiah's Tech, and here's another tech review for you guys. Let's go. Honor just dropped their hottest phones this year. It's the Honor X9C 5G. But after a few weeks, nag-release sila ng panibagong cellphone nila, and it's the Honor X9C Smart. This is a much more budget-friendly version of the X9C 5G. And even though this is the budget-friendly one, it still packs a punch. Ngayon, alin nga ba ang mas sulit dito sa dalawang to? Ang X9C 5G ay merong curved display na nagbibigay ng 120Hz. Samantalang ang X9C Smart ay meron ring 120Hz, pero this version is an LCD flat display siya. Nasubukan ko tong dalawang cellphones sa initan at ang napansin ko, mas brighter talaga ito. AMOLED display to at meron tong 4,000 nits. Unlike dito is meron lang siyang 850 nits. Both devices pa rin naman is makakakita ka pa rin naman outdoors, pero dito lang talaga mas maliwanag siya. Ang Honor X9C Smart ay merong 6.78-inch display and this one is 6.8. Unti lang naman ang difference niya. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon ang kanilang mga durability. Mapapansin naman natin to sa mga sikat na mga YouTubers at mga vloggers ngayon sa internet na binabagsak nila to, dinadrop test, niluluto, nilalagay sa kumukulong tubig. Ginagamit pa nga nila to pamukpok ng pako. Both devices can still survive a 2-meter drop and they will still survive. No dents, no cracks, but here's a quick disclaimer. Oo, matibay ang X9C at ang X9C Smart. However, dito ginagamit pang laruan. Hindi naman natin kailangan abusuduhin itong mga devices na to. A smartphone is still a phone. Hindi to literal na kailangan ihagis kung saan-saan just to test or flex out ang capabilities at durability ng mga cellphone na ito. These are all gimmicks by other influencers, but this is still a good way to test how durable it is. May durability ang mga cellphones na to, pero hindi to super-powered cellphone na pwede mo nang ihagis at gamitin pang balagbag. If you know what I mean. All I'm saying is, these are still smartphones, treat them as such. When it comes to their battery naman, meron tong 6,600 mAh. Ito naman ay merong 5,800. Pero hindi lang naman yon. Ang X9C ay merong 66 watts of fast charging, while this one is 35 watts, which is almost kalahati na nga nito. Mas mabilis ng sobra mag-charge ang X9C 5G compared talaga sa smart version. Kaya kung ikaw yung type ng person na hindi makapaghintay na gamitin ang cellphone from 0 to 100, I guess dito ka na sa X9C 5G. Ngayon, paano naman sa kanilang mga camera? Both devices have a 108 megapixel main shooter. Kaya pares naman silang reliable pagdating sa videography and sa photography. Ito ay merong OIS plus EIS. Ang OIS ay Optical Image Stabilization at ang EIS naman is Electronic Image Stabilization. Both of them are present dito sa X9C 5G, pero dito, EIS lang. Kung kadalasan ginagamit mo ang mobile phones mo as your main shooter for videography or photography, mas kukunin ko tong X9C. Bakit? Mas stable nga naman kapag kukuha ka ng mga pictures or videos. Okay, so pag-usapan naman natin ang AI features nitong dalawang cellphone na to. Glad to say na pareha sila ay meron nito. AI Eraser, maganda to sa pagbura ng mga photo bombers. While ang Magic Capsule at ang Magic Portal, ginagamit to for multitasking. There is a difference though na wala si X9C Smart 5G. Ito yung blur privacy na kapag nag-take tayo ng screenshots is mabiblur out natin yung mga sensitive information. This is a good feature na kinonsider ni Honor dito. Nice one, Honor. Okay, so nalalapit na tayo sa final conclusions natin. For the Honor X9C 5G, nagkakalaga ito sa base variant na 256GB ng 14,999 pesos. Plus, meron tong 512GB variant. Si X9C Smart 5G naman is nagko-cost siya ng around 10,999 pesos. 5,000 more or less ang price difference nilang dalawa. Kung budget-friendly ang hinahanap mo pero matibay pa rin, go for the X9C Smart 5G. Para sa akin kasi yung mga features na wala dito sa cellphone na to compared sa X9C 5G, sobrang minimal na lang to para sa isang average user ng cellphone. Di mo naman kasi kadalasan magagamit yung AI blur privacy na to, especially kung hindi ka naman sobrang sensitibo na tao, or kung hindi ka naman magalaw kapag nag-shoot ka ng videos, well, okay na siguro ang EIS para sa isang cellphone. Pero kung naghahanap ka ng mas brighter display at mas premium looking na device,
go for the X9C 5G. Since meron nga tong curved display, tapos meron pang 4,000 nits, kapag nag-cellphone ka sa labas at gusto mo lang mag-scroll sa mga TikTok videos ko, pwede mo na itong i-like kasi makikita mo ng malinaw yung videos nito. And by the way, si X9C 5G pala ang merong true IP rating. Ito ay merong IP65 which is water resistant. Parehong matibay na device, parehong may malaking battery, at sobrang solid na solid ang build quality nila. So, ang katanungan na iiwan ko sa inyo, which device would you choose? Why don't you leave that in the comment section and let's make a quick discussion. I do a quick review on these items, and if I really do find these items really interesting, I create YouTube videos. So make sure to hit that like, comment, and subscribe right now. This has been your host, Josiah from Josiah the Tech. Have a great day, everyone. Bye! Oh my gosh, I missed that outro.